Ayan guys, gumawa nga pala kami ng 2 unit ng aming nursery dito. Papakita ko sa inyo yung tinayo naming nursery. So update na lang to kasi hindi ko na i-vlog nung nakaraan na medyo matapos-tapos na namin yung aming nursery. Ayan yung ating nursery. Kung mapapansin nyo, no, yung nursery natin ay parang nakabox siya. Nilagyan namin siya ng katawan ng anahaw, palibot. Then yung nasa gitna niya, meron siyang kawayan. Na ang purpose nito ay para kung magdidilig kami ng aming gamit na sprinkler na mano-mano, dun dadaan sa kawayan na yon. Para sa ganoon madaling madilig hanggang doon sa dulo yung pinapatubo natin na seedlings ng ating lakatan. So ayan, pinakita ko lang sa inyo yung yung aming nursery. 2 unit ito. Yan yung isa, then ito yung isa. Ito yung isa. Ayan. Based dun sa computation ko, inaasahan namin na kaya niyang maglaman. Kaya niya ditong ilaman ang 5,000 seedlings ng ating lakatan suckers. So, naasahan, pag napuno namin to, dahil minsan dun sa macro propagation naman, hindi naman isa lang ang natubo. Kaya siguro namin sana maging close kami sa 10,000 na banana seedlings o banana suckers. Na yun ay galing doon sa tinatawag na corm ng ating lakatan. Kaya ginagawa namin ay macro propagation para sa ganun ay medyo maganda yung batching ng pagtatanim namin ng lakatan dito sa lugar. Usually ito pansarili pa lang kasi target namin makatanim kami ng 1,000 plants ng ating banana. Then kung may mag-excess at may kung gusto nyong bumili, pagbibigyan namin kayo, pero usually uunahin muna namin yung aming pangangailangan. So yun lang, update lang ito do sa ating establishment ng ating nursery na magiging operational na siya dahil nilalagyan na namin nung aming papatubuin na lakatan seedlings. Mapapansin nyo yung ginamit namin ay kulay white na kulambo, pero lalagyan pa namin siya ng kulay black na net para sa ganun ay medyo makapagbigay pa siya ng shed dun sa ating napatubo na lakatan seedlings. So yun lang, update ko pa kayo sa iba pang mangyayari, maipakita ko sa inyo para sa ganun ma-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin dito sa Senior Valentin Integrated Farm. Ayan. So usapang lakatan naman tayo mga ka-farmer, happy farming sa ating lahat. So, hindi ko nga pala kayo na-update doon sa ginawa namin sa pagkuha ng aming mga suwe at saka yung ano ba yung ginamit namin na usually kalimitan ginagamit ng ating mga magsasaka kung paano magpo-produce tayo ng macro propagation. Ang lagi lang naman natin ginagawa dyan ay siyempre dapat meron siya, madidilig siya ng root hormone, then para maging iwas din tayo do sa mga posibleng pest and disease, binabatad natin siya sa merong fungicide at saka insecticide. So treated na to, itong nilalagay na to, treated na yung iniahanay para sa ganun kung meron mang mga nematodes dun sa corm ng lakatan. Yung corm ay yung pinakang suwe, yung base na sinachap para makapag-produce tayo ng marami. Ibinabad namin siya dun sa tubig na tinimplahan namin ng fungicide at saka insecticide. Usually ginagawa rin na pang disinfectant, siyempre lalagyan din nila ng yung iba sunrox o kaya yung iba chlorine. So yun yung mga ginagamit natin. Pinapakita ko to para na sa ganun may document natin at baka meron din tayong mga kasamahan na gusto nga magkaroon ng seedling ng lakatan. So ito yung prosesong ginawa namin para makapag-produce kami ng maraming seedlings. Pag nakapag-produce tayo ng maraming seedlings, ibig sabihin, makakapagtanim tayo ng marami, makakaproduce din tayo ng maraming bunga. Titingnan natin yung ginagawang macro propagation dito sa nursery ng Senior Valentin Integrated Farm. Para sa ganun may idea kayo sa macro propagation na ginagawa namin. So ayan, naghahanay na siya nung na-chop niya na mga corm o yung base ng ating suwe na yun yung pinapatubo namin dito. So inihahanin niya ng ganyan para sa ganun magkaroon din kami ng data kung ilan yung aming
kung ilang pieces yung aming inilagay para sa ganun mabilang namin kung ilan yung kakasya dito sa nursery. Ang isa pa ay para ma-observe natin kung ilang percent nung crop propagation ang mapuproduce na seedlings. So kung ilang hati yan, yung mga corm, bagamat hindi siya magsasabay-sabay pero gagawa natin ng record para malaman na kung ilan yung magge-germinate, ilan yung mapuproduce na banana seedlings o suckers nito. So katulad ng sinasabi ko sa inyo, ito ay lakatan at inaasahan namin na kayang mag-accommodate nito ng 5,000 seedlings kung magiging mas maganda yung ating tubo, sibol ng ating mga seedlings. Ginagawa yung gantong practice imbis na suwi o yung subwal na tinatawag kasi parang sa ganon maganda yung batch nung pagkakatanim, magsising edad siya. Kasi kung sakaling suwi o yung suckers na direkta nating ilalagay do sa ating area sa lugar na pagtataniman, minsan kasi nauudot pa yung iba. Conforme na rin sa panahon, then hindi siya nagiging maganda yung batching, yung sabay, hindi ganong sabay-sabay yung pamumunga. At ito yung advantage ng maganda yung pagkakasabay-sabay. Then pagka mag-harvest ay medyo hindi maglalayo-layo yung panahon ng pag-harvest para makapag-produce kami ng mas. O harvest ay halos lahat ma-harvest namin ng halimbawa ay yun lang buwan na yun. So yun yung aming ginagawa dito. At sana maging maayos yung aming ling production dito para maging tuloy-tuloy yung aming pagpuproduce. Actually bago pa lang itong aming nursery, pero nakapagawa na kami ng ganito nung nakaraan at yun nga yung itinanim namin dun sa area sa kabila para sa ganun magkaroon kami ng source ng planting materials dito sa area. Ipapakita ko sa inyo yung lugar na pinagtaniman namin, yung kinukuha namin ng mga suwi o yung binhi nito na medyo merong napuso na, merong nabunga na. So mamaya i-update ko kayo. So ayan siya. Ang gagawin dito pagkatapos katulad nitong nasa parting kanan ko, ayan yung may kusot niyan. Kusot yan ng kahoy. Yan ay meron na. Nalagyan na yan, tinabunan na lang ng kusot at laging dinidilig. So every time napupunta rito nakakapagdilig kami at nakaprogram na rin na umaga, hapon kailangan diligan yung ating banana corm na yan para sa ganun ay mas maging maganda yung pagsibol ng ating mga gagawing seedlings. Yan. Yan, ilalagyan na ng kusot. So, kusot lang yan. Yung pinantatabo natin. Parang sa ganun, mas madali siyang makapenetrate. Gamit ang kusot. Bakit nga ba na-inspired kami na magtanim ng ating lakatan? Nung nakaraan, makwento ko lang, nagkaroon kami ng talipapa. Nagtitinda kami ng gulay, nagtitinda kami ng isda, karne, gulay at kung ano-ano pa. Kasama rin yung lakatan. Bumibili kami ng lakatan, then binebenta rin namin. Nakita natin na medyo mahal yung lakatan. Ang kuha namin, 68 per kilo. Doon sa good size yun, hilaw pa. Kumbaga, amin pa siyang pahihinugin, then ibinebenta namin ng 100 pesos per kilo. Pero 68 yung kuha namin. Yun yung bagay kung bakit nainganyo na mag-engage sa lakatan production dahil nga nakita namin yung halaga na posibleng kung makakaproduce kami ng ganong karami, maibenta lang namin to ng kahit hindi katulad nung binibilhan namin dati na 68 pesos, kahit maibenta lang namin ng 50 pesos or let's say
let's say 50 pesos, ay talagang makikita natin na may pera sa lakatan. Kasi ang isang piling niya kumikilo kasi ng 3 kilo yung aming binibili, yung good size. 3 kilo, isang piling, yung isang buong parang kamay ng ating lakatan. So ganun yung nangyari kung bakit naisipan namin na subukin at pasukin itong Lakatan Production. At nakakatuwa dahil dun sa aming kinunan nito, yung mother plant namin na kinukuha na namin ng seedlings, merong ilan na kami na may bunga na lakatan. Nung hindi pa ako masyadong nag-engage dito, nagtatanim din kami dito sa aming area, ay hindi lakatan kundi nagtatanim lang kami ng latundan, then senyorita. So yun yung lagi naming tinatanim nung araw. Kaya lang napansin namin medyo maliit yung presyuhan sa senyorita kasi katulad ngayon, ang existing price ng senyorita, variety ng saging ay 20 pesos per kilo. So malayong malayo do sa lakatan dahil kung makapag-produce ka ng lakatan ay let's say sabihin na nga natin na 50 pesos per kilo, so lamang siya ng 30 pesos. And then isang taon yung ating lakatan, pero yung ating senyorita 7 months lang, 8 months bubunga na siya. Pero yung lakatan isang taon bago makabunga. Kaya lang ang pangkaraniwan na kilo ng ating senyorita 5 kilos per bunch o per buwig, pero yung lakatan ay kumikilo siya ng more than 10 kilos per bunch. So kung titingnan natin ay medyo at i-comparison natin, lamang na si lakatan sa presyo, lamang pa siya sa bigat. So mas marami yung possible na maging earnings o yung kikitain dun sa lakatan. So yun yung tinitingnan namin at nais namin pag-aralan. Nagtatanim na lang din kami naman ng senyorita, so magtanim na rin kami ng lakatan. At para nang sa ganun ay inaasahan namin na mas malaki ang kikitain kasi sa lakatan. Ang senyorita nga lang 7 to 8 months mag-harvest ka, pero sa lakatan sabihin na natin na 1 year bago ka maka-harvest. So lamang lang siya ng 4 na buwan, sabihin na natin na ganun. Pero double yung kanyang production and then double din yung kanyang ratio. Kaya naisip namin na mag-engage kami sa Lakatan Production. At possible, katulad ng mga iniisip natin na paano tayo man lang kikita, paano natin maisustain yung farm, pwede rin natin pagkakitaan yung seedling production. So kaya pumasok dito yung paggagawa namin ng aming nursery para kung sino man yung gusto rin na maka-avail ng seedlings namin, meron tayong available na may bibigay. So ito nga pala yung sinasabi kong senyorita kung saan malapit na siyang ma-harvest. So ito yung pangkaraniwang tinatanim namin nung una kasi medyo mabilis lang siya, 7 to 8 months sa harvest ka na. Kaya lang estimate ko dito mga 5 kilos lang ang magiging production natin dito sa ating senyorita. At meron pang isa ron, papakita ko rin sa inyo. So ayan pa yung isa, senyoritang tanim namin. So mga ganun din yung estimated na magiging yield niya, 5 kilos per bunch. So ito hindi pa siya masyadong matured, mas matured ng konti yung isa. Siguro mga 1 week, mga 10 days pwede na itong ma-harvest. So yun yung pinagkuha na namin ng idea na nagtatanim na lang din naman kami ng senyorita, which is madaling mamunga, madali rin namang ibenta. Bakit hindi pa kami magtanim ng lakatan na mas marami yung magiging harvest kasi nagmo more than 10 kilos up to 20 kilos per bunch, kaya naisip namin na magtanim ng lakatan. So ayun, so naipakita ko sa inyo yung aming senyorita. So ayun yung ating lakatan, ayun, doon sa part na yon, doon tayo kumukuha ng ating ginagawang pinhi ng ating lakatan. Papakita ko sa inyo mamaya na meron kayong makikita ron na merong bunga na. Then merong puso pa lang. Siguro mga 2 months makaka-harvest na tayo ng ating lakatan. Para sa hindi pa nakakapag-subscribe dyan, sana po click nyo subscribe. Tingnan natin ang ating lakatan. So ayun, may bunga na siya. Puso. Then ito, pupuso natin. Ayun.
Ayun, lalabas na ang kanyang puso. Yan. Laki na. Punta tayo ron. Pa. Ang lalaki ng buwig. Punta ron. Punta ron. Nakakatuwa yung ating lakatan dahil meron na siyang bunga. Ayun. So naglagay na tayo ng propping, kawayan. Kasi ito yung pinaka-critical na stage na kung kailan may bunga na, kaya dapat malagyan natin siya ng propping, yung tukod na kawayan kontra kung sasakaling hangin. So yun yung yun yung isang kailangan natin kasi kita natin maayos na yung production, maayos na magiging production niya. Maganda yung buwig niya. Kaya dapat ay mas doble alaga tayo. Kasi 8 months na siya, yung ating saging. So, ibig sabihin na possible, ngayong buwan na to ay April, May, possible matikman na natin yung ating lakatan. So, papakita ko sa inyo. Yan, kaya napakahalaga ng propping. Protection na rin para dun sa ating mga saging. Then ito yung kasunod niya. Ayan. So 2 months ka-harvest na tayo nito. Pero itong isa 1 month lang pwede na siyang ma-harvest. Kaya sa ganitong pagkakataon mas kailangan tayo dahil baka hindi natin matukuran pagka humangin. Kaya dapat yun yung ating unang inaasikaso. So propping. Maraming salamat and happy farming. Sa mga nakakapanood nito, sana po ay naka-encourage ako, nakapag-share ako. Huwag pong kakalimutan na mag-share, hit the button, mag-likes, and then subscribe. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat and happy farming!